at sa ating pakikinig sa mabuting balita o ebanghelyo ngayong araw, napakahaba, no? Pero bigyan lang po nating pansin yung mga actions na ito. Unang-una, si Jesus pumunta sa balon kasi nauuhaw. Yung uhaw niya ay hindi lang pisikal na uhaw. Uhaw din siyang makipag-enkwentro sa babae, sa Samaritana. Napakinggan po natin, no? Hindi ho in good terms ang mga Hudyo at mga Samaritana. Meron ho silang hidwaan mula pa sa kanilang mga ninuno. Kaya, unang-una sa lahat, nabigla yung babae na pupunta at mag-iigib ng tubig. Alam niya na hindi ito Samaritano, ito'y isang estranghero, ito'y lalaki. At unang nagtanong at unang nakisalamuha si Jesus. Hindi yung babae yung unang nagsalita, si Jesus yung unang nagsalita, maaari bang makiinom? Sa kanilang pag-uusap, nalaman din natin na inutusan ni Jesus, umuwi ka, no? Umuwi ka, kunin mo yung asawa at isama dito. At tama naman, nasabi ng babae, wala akong asawa, sapagkat nakalima na siya at ang kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Kung titignan po natin, inilahad lang ni Jesus yung buhay ng babae. Sa utak ng babae, tumatakbo na siguro na, naku, alam na nito na nakalimang asawa na ako at ang kinakasama ko ngayon ay hindi ko asawa. Ito'y Hudyo. Bakit kinakausap ako nito? Alam niyang makasalanan ako. Hindi ko sinasabi pero alam na niya. Ganun po ang Mesiyas. Ganun po si Kristo. Ganun si Jesus Nazareno. Alam na niya yung ating mga kakulangan. Alam na niya yung kalokohan ng ating buhay. Alam na niya yung ating kasalanan. Hindi po siya nanghuhusga. Pero tinitignan niya ang bawat isa sa atin ng may pagmamahal, ng may habag ng Diyos. Yun po yung ating baunin sa ating ebanghelyo ngayon. Unang-una, si Jesus, uhaw na makaenkwentro ka, makaenkwentro ako, makaenkwentro ang bawat isa sa atin. Uhaw siya na ialok din sa atin ang tubig na makapapawi ng ating uhaw. Ano iyon? Iyon ay ang relasyon natin sa Diyos. Ibinibigay niya yung relasyon na iyon na panghabang buhay. Hindi na tayo mauuhaw dahil sa katotohanan lang, ang ikinauuhaw po natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mula't mula pa lamang, ang Diyos ang naghahanap sa bawat isa sa atin. Kaya't handa niyang aalok sa atin ang pag-ibig niya. Tanggapin po natin ito. Sa Ebanghelyo makikita din natin na may lugar lamang kung saan pwedeng manalangin. No? Sinasabi ng Samaritana, dito sa aming lugar lamang, dito namin matatagpuan ng Diyos. Subalit sa mga Hudyo, sa Jerusalem daw. Sabi naman ng Diyos, sabi ni Jesus Nazareno, ito na yung panahon. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi natin siya pwedeng ikulong sa isang lugar. Tulad na lamang ngayon, no? Marami po sa atin ang deboto sa Quiapo. Hindi ko kayo pinagbabawalang pumunta rito. Pero kung makakapunta kayo dito, well and good. Pero kung hindi kayo makakapunta, kung pinakamalapit na simbahan sa inyo ay dyan lang, ilang hakbang lang, naandun pa rin po ang Diyos. No? Iisang Diyos. Kung ano yung matatagpuan mo sa Quiapo, yun din po matatagpuan mo sa parokya mo. So, hindi nangangahulugan na kailangan sa Quiapo lang ako pupunta. O, may hiling ako. Kailangan doon lang ako sa Baclaran, sa Our Lady of Perpetual Help. O, magta-travel ako. Kailangan doon ako sa Antipolo magsisimba. Hindi naman po kailangan ganun. No? Sinasabi, pinaalalahanan tayo ng Diyos ay ating pagpupurihan dahil siya'y Diyos Espiritu at katotohanan. Kahit saan tayo,
pwede tayong dalawin, bisitahin, at makipag-ugnayan ng Diyos sa atin dahil siya'y Espiritu at katotohanan. Sa pagkakataong ito, makikita natin sa katapusan ng ating ebanghelyo, ano ang nangyari sa babaeng iyon? Balik ba sa orihinal na ugali? Hindi, nagbago siya. Sa makatuwid mga kapatid, kapag tayo'y nakasalamuhan ni Jesus, kapag tayo'y tumugon sa kanyang pag-ibig, makakapagpanibago ito ng buhay natin. Matututunan natin kung paano umibig ang Diyos. Dahil dadamhin natin kung paano tayo iniibig ng Diyos. At gano'n na lamang ang ating ipadarama sa ating mga nakakasalamuha. Dito sa loob ng simbahan, sa labas, sa ating tahanan, sa ating office, no? Sa ating buhay, araw-araw, dapat nating ipahayag yung natatanggap nating pag-ibig ng Diyos. Ipahayag natin ito sa ating buhay at sa ating kapwa. Amen.